Magandang araw mga kaibigan. Natatandaan niyo po ba yung nangyari kay Basil noon? Yung Hungry Syrian Wanderer? Katulad din ni Migs Molino sa mga pangyayari ngayon, dumaan din sa mabigat na sitwasyon si Basil noon at may panahon huminto din siya sa pagbablog. Pero muling nakabangon si Basil at pinagpatuloy ang kanyang pagbablog. Minsan sadyang dumarating yung mga mabibigat na pagsubok sa buhay natin dahil may mga dahilan ng Diyos na hindi natin kayang arukin. Noong mga panahong iyon, tayo ring mga supporters ni Basil ang nagbibigay lakas para hindi siya tuluyang sumuko sa mga nangyayari sa kanya. Lalo tayong nalungkot nung hindi na siya nagbablog. Sa isang banda, bagamat mabigat ang nangyari sa kanya dahil nagkaroon siya ng mga kaaway sa kabila ng kabutihan niya, mas nakabuti ito para sa kanya dahil mali pala ang pinaplano niyang bigyan ng malaking business ang isang dayuhan. Dahil sa inggitan ay hindi natuloy ang plano niya para sa taong iyon. Matindi ang mga paratang kay Basil noon ng mga taong involved sa issue na iyon. Isang beses lang siyang nagsalita at tuluyan siyang nagsawalang kibo, kahit below the belt na ang mga paratang sa kanya. Kagaya ni Migs Molino, hindi siya nakipag-away. Nanatili siyang tahimik hanggang sa tuluyan siyang muling makabangon. Bumuhos ang simpatya sa kanya ng mga Pilipino at hindi niyo rin siya iniwan noon. Totoong napakabigat ng pangyayaring iyon kay Basil. Pero sa isang banda ay naitama ang isang desisyon ni Basil. Plano na noon na bigyan ni Basil ng Korean food business ang isang dayuhan. Pero dahil sa kaguluhan, inggitan ay hindi na ibigay ang business na iyon. Yung mga taong nagtulong-tulong para sirain sa Basil ay naging dahilan para hindi matuloy ang isang plano. Sa ngayon, ang business ay personal lang minamanage ni Basil. Hindi hinayaan ng Diyos na matuloy ang plano ni Basil noon. Bagamat gusto lang niyang tumulong pero mali pala ang direksyon na tinatahak niya. Kaya ipinahintulot ng Diyos na magulo ang lahat ng plano para maitama at maituwid ang daan na gustong tahakin ni Basil noon. Kasamang isang dayuhan. Hindi siya nayaan ng Diyos sa plano niya na akala niya ay makabubuti sa ibang tao pero hindi pala. Minsan hinahayaan tayo magdesisyon ng Diyos pero laging siya pa din nagtutuwid ng ating mga lakad, ng ating mga plano. All things work together for good to those who love God. Hindi sinabi sa verse na ito na good things work together for good, kundi all things, lahat ng bagay. Masama man o mabuti, ibig sabihin nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa Diyos. Talagang minsan dumarating ang mabibigat na pagsubok sa buhay ng tao para mas mapabuti o para mas maging matatag. Dahil hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito, hindi nauubos ang mga problema. Kaya itong mga pinagdadaanan natin sa buhay, lahat yan ay may reason ng Diyos. Hindi dahil kumikilala ka sa Diyos, wala ka ng problema. Hindi ka na magkakasakit, wala nga away sa'yo, hindi ganun. Mas gumagaan lang ang mga sitwasyon at mas nagkakaroon tayo ng pag-asa. Yung nangyayari kay Migs Molino ngayon, sobrang sakit kasi hinubaran na siya ng kahihiyan. Kaya totoo o hindi yung mga ibinabatong issue sa kanya, may right siya na ilihim yun. Dahil karapatan niya yun, dahil buhay niya yun. Walang karapatan ng ibang tao na ipahiya siya in public. Bagyo lang ito sa buhay ni Migs Molino ngayon pero makakabangon din siya sooner or later dahil maraming sumusuporta sa kanya dahil nakapagpundar na siya ng magandang imahe sa tao. Sadyang ganyan ang buhay, talagang dumarating ang mga mabibigat na pagsubok pero dahil sa mga pagsubok na ito, mas nagkakaroon ng mga magagandang bagay sa buhay natin. At mas nakikilala natin ang mga taong dapat nating pagkatiwalaan. Ito ang isang aral dito. Have a nice day, everyone. Thanks for watching again.